Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Jerina mula sa Tondo, Manila. Listener and subscriber muna ako since last year. At eto nga na-inspired akong sumulat sa inyo. Kasi meron akong isi-share sa inyo na totoong naranasan ko ilang taon na ang nakakaraan. Nagsimula ang lahat nang lumipat kami sa bahay ng aking lola sa Santa Maria, Bulacan. Nang mamatay si Lola Eugenia, kay mama napunta ang bahay nito. Malaki ang lupaing sakop ng property at hindi rin biro ang laki noong bahay. 2 palapag ito, pero ang lawak nito ay katumbas ng 7 normal na paupahang apartment. Yun nga lang ay lumang-luma na ang bahay dahil ginawa pa raw ito noong 1899. Alam ng pamilya ko na haunted house ang bahay ni Lola Eugenia. Dahil marami kaming naririnig na kwento mula sa mga kamag-anak namin na may mga kababalaghang nangyayari sa bahay lalo na sa pagsabi ng alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw. Bukod pa doon ay may mga hindi malilimutang karanasan si mama sa bahay na yon. Sa totoo lang ay ayaw na niyang tumira doon. Pero dahil nga sa mahirap lang kami noon at sa barong-barong sa ilalim ng tulay sa Tondo lamang kami nakatira noon at malapit na yung i-demolish kaya wala nang choice kami noon kundi doon na tumira. Unang araw pa lamang namin sa bahay ay nakaramdam na ako ng hindi maganda. Ang bigat sa pakiramdam at kakaibang lamig na nararamdaman ko. Tapos habang chinecheck ko ang magiging kwarto naming magkakapatid, ay nakarinig akong bigla ng 3 mababagal na katok na nagmumula sa aparador. Kinilabutan ako noon, Papa Dudut. Pero dahil sa malakas naman ang loob ko ay dahan-dahan kong nilapitan ang aparador. At anyong bubuksan na pero dumating agad si mama. Marami pang gamit sa baba. Sana'y binuhat mo na pag-akyat mo dito. Sita niya sa akin. Ma'am, may narinig po akong kumatok sa aparador ng 3 beses. Wika ko at anyong bubuksan ulit ang aparador. Wag, Herina. Wag mo nang bubuksan yan. Pigil ni mama sa akin. Tandaan mo anak, kapag meron kang naririnig na kumakatok sa pinto o kahit sa aparador, wag na wag mong bubuksan. Sabihin mo sa akin, bilin pa niya. Pagkatapos noon ay may dinukot si mama sa bulsa ng kanyang palda at nakita ko ang isang rosaryo. Isinabit niya yon sa mismong hawakan ng aparador. Tapos ay may binulong ito. Isang dasal na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay binuksan niya ito. Nung nakita kong wala yung laman, ay kinilabutan talaga ako. Ma, bakit niyo po sinabitan ng rosaryo ang hawakan ng aparador? At saka ano po yung dinasal ninyo? Usisa ko sa kanya. Dasal na Latin yon. Tinuro sa akin ng Lola Eugenia mo. Alam mo namang maraming multo ang nagpaparamdam dito. Yung dinasal ko kanina
pantanggal yon ng masamang espiritu na nasa loob ng aparador. Basta Herina ha, tandaan mo, kapag may narinig kang kumatok ng 3 beses, wag mong pagbubuksan. Magdasal ka muna. Ibibigay ko sa iyo yung dasal na Latin. Kabisaduhin mo. Basta hanggat maaari, wag mong bubuksan. Sabihin mo agad sa akin para ako na ang magbubukas. Kung wala ako, saka mo dasalin ang ibinigay ko sa iyo, ang wika ni Mama sa akin. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng paglilinis at pag-aayos ng bahay, ay ibinigay sa akin ni Mama ang isang sheet ng yellow pad. Doon ay nabasa ko yung dasal na sinabi niya sa akin. Pero dahil sa mahaba ay tinamad akong kabisaduhin yon. Nilagay ko lamang yon sa ilalim ng cushion ko at nakalimutan ko na ang tungkol doon kinabukasan. Isang gabi ay nagpasya noon si Mama na patulugin kaming 3 magkakapatid sa kwarto nila ni Papa. Wala noon si Papa dahil sa trabaho kaya gusto ni Mama na may makasama siya sa pagtulog. Siyempre pumayag naman kaming magkakapatid. Pasado 10:00 na yon nang mapagpasyahan naming 4 na matulog na ng aking 2 kapatid at si Mama. Hindi namin tinapos pa yung pinapanood dahil antok na kami at may pasok pa kinabukasan. Bali nakahiga na kami at sobrang tahimik ng gabi na yon at bilog ang buwan. Napakatahimik at tila hindi kami makatulog lahat ng gabing yon. Chinek ko ang cellphone ko pasado 11:30 PM na ng hating gabi. At hindi namin namalayan na tila bakit ang bilis ng oras. Nang bigla kaming may narinig na may kumakatok ng 3 beses ng mabagal sa pintuan. Tatayo na sana ako para buksan pero pinigilan ako ni Mama at nagsalita ng pabulong. Huwag mong bubuksan, Herina. Bulong nga niya sa akin. Baka kasi si Papa yun, hindi ba may susi naman siyang dala sa bahay? Siya na yun. Wika ko. Basta, huwag mong bubuksan ang pinto, hindi yan tao. Giit pa ni Mama. At hindi na ako nagsalita pa at humiga na lamang ulit ako. Na namumutla at napapaisip din ako. Oo nga no? Sino namang tao ang kakatok ng 3 beses nang mabagal sa ganitong oras sa ikalaliman pa ng gabi? At hindi man lang nagsasalita at tinawag ang pangalan isa man sa miyembro namin. Lumipas ang 2 minuto ay may kumatok ulit sa pinto pero malakas na. Palakas ng palakas. Natakot na kaming magkakapatid at sabi ni Mama ay huwag kaming matakot at maingay, sa halip ay magdasal na lamang. Naghawak-hawak ng kamay at nagdasal ng Our Father at Hail Mary. Pero yung pagkatok sa pinto ay hindi natitinag. Mas lalo itong lumakas. At ang pinagtataka ko ay bakit hindi naririnig ng kapitbahay namin. Hanggang sa natapos kami sa pagdarasal at wala na kaming narinig na katok. Pero bago namin yun narinig ang pagkatok, may naamoy kaming sobrang lansa na medyo mabantot. Sobrang sakit sa ilong at ulo. Ma, ano ba yun? Tanong ng isang kapatid ko kay Mama. Demonyo yun. May gustong kuhanin yung isa sa atin. Pero hindi tayo masasaktan nun dahil kasama natin ang Diyos. Seryosong wika pa ni Mama. Siyempre natakot kami nang marinig namin ang salitang demonyo. Pero sinabihan kami ni Mama na huwag kaming matakot at sa halip ay magpasalamat pa sa Diyos kasi nga hindi kami pinabayaan. At yun nga papadudot lumipas sa mga taon ay unti-unti kaming nasanay sa kababalaghang nangyayari sa bahay namin. Palagi pong may kumakatok sa pinto, sa kwarto man o sa labas. Pero dahil sa sinaulo ko na ang dasal na Latin na pinakakabisado sa akin ni Mama, at sa tuwing may kumakatok ay lalo na kapag ako lang mag-isa sa bahay, ay talagang dinarasal ko ang Latin prayer na yon. Pero hanggat maaari talaga ay hindi ako nagbubukas ng pinto kapag may kumakatok ng 3 beses.
na mabagal pa. Hindi nagtagal ay nag-college din ako. Nag-aral ako noon sa PUP campus. Natatandaan ko yung unang araw ko bilang college student. Siyempre freshie, gusto kong i-explore yung buong campus. Then may isang lugar sa campus which is yung Linear Park. Doon ako tumatambay minsan with friends. Minsan kasama naman ang boyfriend ko. Since schoolmate ko din ang boyfriend kong si Joseph noon ay palagi kaming magkasama kapag vacant hours namin. Madalas kaming magkwentuhan about sa life, goals namin. Then medyo ginabi na kami. Which is normal kasi madami pa naman talagang tao sa school hanggang 9 p.m. Mga 7 p.m. yon nagkukwentuhan pa din kami at nabilang na ata namin ang mga estudyanteng dumaraan sa harapan namin. Tapos ay hindi ko na alam yung nangyari. Ang naaalala ko lang ay nanlamig ako tapos ay nasa labas na kami ng school. Naglalakad pa uwi sa dorm ko. Noong parang bumalik na ako sa senses ko. Naiiyak yung boyfriend ko. Ano nangyayari, Herina? Huwag mo nang uulitin yan, please lang. Naiiyak niyang sabi sa akin at natatakot. So ako ay hindi ako aware sa kung anong pinagsasabi niya. Kinuwento niya sa akin. Habang nag-uusap daw kami, bigla na lamang akong tumingin sa kabilang dulo ng parke. Sobrang layo daw ng tingin ko at doon sa madilim na part ng parke. Tapos ay nangitim daw ang mata ko, namumutla din yung mukha ko. Pag tinatawag niya ako ay hindi daw ako tumitingin. At nung tumingin daw ako sa kanya ay nalilisik yung mata ko at nangingitim daw. Hindi naman ako makapaniwala dahil wala akong maalala. Doon nagsimula ang lahat, Papa Dudut. Simula noon ay lagi may weird na nangyayari. Minsan kapag nasa bahay ako, makikita ko ni Mama na nakahiga at walang imik na katulala lang sa ceiling. Minsan ay makikita nila ako nang madaling araw na nakaupo sa labas ng pinto namin. Nakatingin sa mga puno sa loob ng bakura namin. Minsan ay makikita naman ako ng mga kapatid ko na nakatayo kung saang parte ng bahay. Hindi nila ako makausap. Pero pag bumabalik ako sa senses ko, saka nila ako sasabihan. Wala akong masagot, wala akong alam hanggang sa lumala na yung experience ko. May nakikita na akong anino ng lalaki, malaking lalaki. Not sure kung anino kasi itim lang siya. Nagsimula na siyang magpakita sa akin noong magkahiwalay kami ng boyfriend ko. Papadudot, nakakatakot talaga at nakakaiyak. Kakatok muna siya ng 3 beses kahit saang bagay na gawa sa kahoy. O diat yun na naroon siya. Hanggang sa isang gabi, New Year's Eve, syempre gising kaming lahat para magdiwang ng bagong taon. Usual na handaan at kantahan sa karaoke. Magkabilaan kahit tanghali pa lang ay nagkakaraoke na. So eto na nga, kami lang ni Mama ang nagkakaraoke ng mga sandaling yon since busy naman sina Papa at mga kapatid ko sa pagkain. Maliwanag naman ang buong paligid dahil bukas ang lahat ng ilaw kasama ng mga Christmas lights. Ang mama ko ang pinakamasayahin at kapag may handaan o kasiyahan, hindi mawawala ang karaoke sa kanya. Ang favorite niyang kantahin ay Just Another Woman in Love. Ito yung huling kinanta ko noong New Year sa karaoke at pagkatapos ko itong kantahin ay nalobat na yung mic. Ang tanging bukas na lamang noong time na yon ay yung speaker at yung signal ng mic na nakasabit sa amplifier. Sumapit na ang 1:00 ng madaling araw at nandun pa din kami sa labas ng bahay kasi kakatapos lang ng fireworks kaya nagpahinga muna kami bago matulog. At habang nakaupo kaming lahat ay nagulat na lamang kami ng may boses ng lalaki na nagsalita sa mic. Tinawag ang pangalan ko. Siyempre nagulat kaming lahat at nagkatinginan kami sa isa't isa. Nandito ako, sumama ka na sa akin. Muling sabi ng boses ng lalaki na nagsalita sa mikropono. Sa puntong yon ay nagpanik na kami sa takot. Tapos ay may sinasabi pa ito na hindi namin maintindihan. Hindi kasi dire-diretso at may time na malakas yung boses, may time na mahina at iba pa ang nasa sagap. Kaming lahat ay nagtataka. Kasi saan naman manggagaling yung boses na yon? Isa lang naman ang mic namin at lobat pa noong time na yon. Kaya imposibleng may gagamit.
Sa sobrang takot namin ay nagpasya na lamang kaming patayin na yung mga nakabukas na speakers, amplifier at yung signal ng mic at magsipagtulog na. Afterwards, wala namang kaming ibang naramdaman. Pero noong pinag-usapan namin yon nung umaga, umalis na tayo dito, biglang sabi ni Mama sa amin. Bakit naman? Akala ko ba'y nasanay na tayo sa mga multo dito? Wika naman ni Papa sa kanya. Nanggugulo ulit yung demonyo. Hindi na natin pwedeng palampasin ito. Tinatawag na nito si Herina. Sagot ni Mama. E di pabindisyon na lang natin sa pare ulit itong bahay. Mungkahi naman ni Papa. Ilang beses na ba tayong nagpatawag ng pare para lamang palayasin ang mga masasamang espiritu dito? Maraming beses na. Pero hindi sila umaalis. Makoy delikado na ito. Baka mapahamak sina Herina o isa man sa atin, ang sabi pa ni Mama. Hanggang sa pumayag na si Papa na nagsimula na siyang maghanap ng bahay na lilipatan. Pero hindi natuloy kasi nagkasakit ng maluba si Mama at naging bedridden. That time ay dinala na namin siya sa mga doktor pero wala silang makitang mali sa kalusugan ni Mama. Noong dinala naman namin si Mama sa albularyo, ayon hindi naman ito natalo ang masamang espiritu sa loob ng bahay. Hanggang isang gabi habang binabantayan ko si Mama, sa kwarto ay nakatulog ako. Pero nagising ako sa 3 malalakas na katok. Nang imulat ko ang aking mga mata ay may nakita ako sa labas ng pinto. Lalaking nakatayo at nakita ko ang mata niya pula, nakatingin sa akin at natakot ako at naiyak hanggang sa makatulog. Then the next night, nagising ulit ako. Nakarinig ako ng 3 katok. Pero nakita ko ulit siya. Nasa loob ng room ko. Nakatingin sa akin at walang imik. Wala ding galaw. Hindi rin ako nakagalaw at napadasal na lamang ako hanggang sa makatulog. Pero nung pangatlong gabi nakatulog ako ng mahimbing hanggang sa nagising ako dahil lumubog yung foam sa panang ko. Pagdilat ko ay nakaupo nga sa panang ko at nakatingin ang halimaw na yon. Nagsalita siya. Samahan ko daw siya. Hindi ako nakagalaw at hindi ako nakahinga hanggang sa nagpalpitate na ako at muntik nang atakihin sa puso. Hindi doon nagtatapos yon. Gusto niya akong kunin kahit saan ako magpunta, kahit sa panaginip ko ay nandun siya. Hanggang sa naikwento ko na yon kay Mama. Wag na wag akong sasama dahil baka hindi na raw ako makabalik. Sumapit ulit ng gabi, binangungot ako. Nagising ako at tumayo. Nakita ko sina Mama at Papa at mga kapatid ko na natutulog pa. Pero pagtingin ko sa kama, nakita ko naman ang katawan ko. Sumigaw ako, tumakbo, tumalon, wala akong napala. Hanggang sa nakarinig ako ng 3 katok. Kinilabutan na ako ng mga sandaling yon. Hanggang sa nakita ko na siya sa tabi ko. Sabi niya sa akin ay tama na, halika na. Sumama ka na sa akin. Pagkatapos noon papadudot ay hinatak niya ako sa dilim. Hindi na ako makahinga, parang nalulunod na ako. I almost gave up. Pero narinig ko ang boses ni na Mama at Papa at mga kapatid ko. Tumakbo ako at hinanap ko yon hanggang sa nagising ako. Ang sabi nila ay may naririnig silang boses ko pero hindi nila pinansin dahil mahimbing ang tulog ko. Pinagdasal nila ako. Tapos sinubukan ng gisingin. Hanggang sa nagising ako at sila na ang una kong nakita. Nakahinga ako ng maluwag pagkatapos noon. Lumipas lahat, nasanay na ako, graduate ako at nag-work. Ngayon akala ko'y wala na pero palagi siyang sumusulpot kahit saan ako magpunta. Regardless kung gabi o umaga. Ang pinaka-worst ay nahahawakan niya ako. Natatandaan ko. Kasama ko noon ang bago kong boyfriend si Neil, natutulog kami. Nagising ako at nakarinig ng 3 katok. At nakita ko siya sa dulo ng kwarto at nakatingin lang. Normal na sa akin ang lahat pero hindi ko pinansin. Pero lumapit siya ng kaunti. I tried to wake up my boyfriend
pero hindi siya nagigising. Sumiksik na lamang ako sa kanya at tumalikod sa anino. I tried to sleep. Umiiyak na ako sa lamig. Then suddenly ay may humatak sa legs ko. Halos umabot na yung paa ko sa dulo ng kama. Sobrang naiyak na ako pero inisip ko na baka yung normal lang na parang nalalaglag tayo pag natutulog. Nagigets niyo po. So I crawled back at my boyfriend. Hindi siya nagigising. Then the worst happened. May humatak sa kamay ko. So napaharap ako sa ceiling, then pagdilat ko, I saw him. Face to face. Pula yung mga mata niya, umiiyak siya at dinidiin niya ako sa kama. At ang sabi niya noon sa akin, sumama ka na. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Halika na, Irina. I tried to respond and sabi ko, tama na, tigilan mo na ako. Stop it. Hindi ako makahinga. May narinig pa akong isang boses. Tigilan mo siya, lumayas ka dito. Sa akin siya. Tigilan mo ang mahal ko. Galit na galit pero umiiyak yung boses. Hanggang sa na-realize ko na yung boyfriend ko yung naririnig ko na boses. Tapos ay nagising ako. Nakita ko siya at umiiyak. Sabi niya sa akin ay hindi daw niya ako magising. Gumagalaw daw ako na parang hinahatak o na-exorcist. At sabi ko daw ay tama na, please stop it. Niyayakap niya daw ako pero nakadiin yung braso ko sa kama. Natakot daw siya noong parang bumuga daw ako ng huling hinga ko. Kaya siya sumigaw. Gising siya noong unang beses na sumisiksik ako sa kanya. At nakita daw niya lahat ng nangyari sa akin except sa anino. After nun, hindi ko na siya nakita ng malapitan. Nakikita ko pa din yung anino pero sa malayo na. Minsan naririnig ko siya at sinasabi niyang maging masaya ka. Narealize ko yung mga times na kinakausap niya ako. Depressed kasi ako noon. At pag depressed ako ay sinasabi niyang tama na, sumama ka na sa akin. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Papadudod, sa totoo lang ay nararamdaman ko pa rin siya ngayon. Like habang nagtatype ako ng aking sulat sa inyo ngayon. Bigla siyang kumakatok ng 3 beses at heto nga, nakikita ko siyang nakatingin sa akin at alam kong alam niyang kinikwento ko ito sa inyo. This is all true. At hindi madali. Hindi lang siya ang nakikita ko. Pero nasanay na lamang ako at gusto ko nang matigil ito. Napapagod na rin ako sa mga nakikita ko at nararamdaman at maging naririnig ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay umalis na kami sa haunted house na tinitirhan namin at bumalik na kami dito sa Tondo, Manila. Sinikap ko namang maging normal ang buhay ko. Pero hindi ko talaga maalis ang kaba ko kasi nakikita ko pa rin ang lalaking yon. Ano ba ang dapat kong gawin? Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, at sana'y mabasa mo ito at mapiling i-ere. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Herina. Maraming salamat, Herina, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Dasal at pananampalataya mo sa Panginoon ang mabisang panlaban sa mga masasamang espiritong gustong manggulo sa buhay mo. Pwede ka rin humingi ng tulong sa mga eksperto tulad ng mga espiritista, albularyo. Pero mas mainam kung hahanapin mo ang isang accredited na exorcist. Sinabi kong accredited, ito yung mga paring may pahintulot mula sa archdiocese o diocese para magsagawa ng exorcism. Hindi kasi lahat ng pare ay exorcist. Para makahanap ng magaling na exorcist na makakatulong sa iyo ay sumangguni ka sa iyong archdiocese at sabihin mo sa kanila ang iyong nararanasan. Huwag kang mawala ng pag-asa, Herina. Tandaan mo, malakas ang kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon kaysa sa puwersa ng kadiliman. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe. Ito po yung second channel ng inyong Papa Dudut, narrated by Jason Steele, para po sa mga horror stories araw-araw. Huwag kakalimutan ang Kaistorya YouTube channel. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs. Yan po ang aming weekly family vlogs.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.